11:00 na ng gabi nang matapos ni Carlo ang kanyang trabaho. Pagod na pagod siya at malayo pa ang kanyang uuwian sa probinsya. Nang makarating siya sa terminal, halos wala ng tao at madilim na ang paligid. Sa di kalayuan, nakita niya ang isang jeep na nakaparada at parang handa nang umalis. Agad siyang tumakbo papunta doon. "Manong, papunta po ba ito sa bayan?" Tanong ni Carlo sa driver. Tumango lang ang driver. Nakasuot ito ng lumang sombrero at mahaba ang buhok na halos tumatakip na sa muka. Walang imik na sumakay si Carlo at umupo sa dulo sa tabi ng bintana. Bukod sa kanya, may 3 pang pasahero, isang matandang babae na nakayoko at parang natutulog, isang lalaking nakatalikod at nakatingin sa labas, at isang dalagang nasa harap na nakatungo rin. Tahimik ang biyahe noon. Tanging tunog lang ng makina at hampas ng hangin ang maririnig mo. Habang tumatakbo ang jeep, napansin ni Carlo na palayo sila sa pangunahing daan. Pumasok sila sa isang madilim at masukal na kalsada na puno ng matatandang puno. Kinabahan siya, pero inisip niya baka ito ay mas maikling daan lang. Sinubukan niyang kausapin ang katabing lalaki. "Pre, alam mo ba kung saan tayo dadaan? Parang hindi ito ang karaniwang daan eh." Hindi sumagot ang lalaki. Hindi man lang ito lumingon. Napansin ni Carlo na ang damit nito ay luma na, kupas at parang galing pa noong mga nakaraang dekada. Sinubukan naman niyang tingnan ng matandang babae at ang dalaga, pero pareho silang hindi gumagalaw at tila walang hininga. Biglang tumigil ang jeep sa tapat ng isang lumang sementeryo. Nanigas si Carlo sa kanyang kinauupuan. Dahang-dahang lumingon ang driver. Walang muka ito. Puro lamang kadiliman at mga buto ang nakikita ni Carlo. "Para na ang biyahe. Dito na ang dulo ng iyong patutunguhan." Malalim at garalgal na boses ng driver. Sabay-sabay na lumingon ang 3 pasahero. Wala rin silang mga mata at ang kanilang mga bibig ay nakabuka ng malaki na parang sumisigaw. Pero walang tunog na lumalabas. Sa takot, agad na binuksan ni Carlo ang pinto at tumalon palabas. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa makalayo siya sa lugar. Paglingon niya, wala na ang jeep. Parang bula na naglaho sa dilim. Kinabukasan, nalaman niya na mula sa mga matatanda na maraming taon na ang nakakalipas, isang jeep ang bumagsak at tumubog sa bangin sa daang iyon. Lahat ng sakay at ang driver ay namatay noon pa man. Sinasabing gabi-gabi umaalis daw ang jeep na iyon para magsakay ng mga hindi mapagbilang na kaluluwa.